Mahimbing ang tulog ng Baryo San Rafael sa ilalim ng tirik na araw. Nagsasayawan ng mga alikabok sa tiyong lupa. Sa gilid ng baryo, nababalot ng mga bulong at anino, naroon ang isang lumang balon. Pabulong kung pag-usapan ito ng mga taga-baryo. Ito ay pinagmumulan ng takot, isang labi ng madilim na panahon. Ang balon, sabi nila, ay may sumpa. Isang masamang espiritu nakakulong sa kailaliman nito. Lumipas ang mga henerasyon. Nanatili ang mga kwento. Ang balon, isang tahimik na bantay nagmamasid sa San Rafael. Ang madilim na kasaysayan nito ay nakaukit sa puso ng baryo. Si Lara, isang batang babae na 10 taong gulang, ay kilala sa kanyang pagiging malakas ang loob. Isang mainit na hapon, naligaw siya sa daan ng baryo. Hinila ng isang di nakikitang puwersa, natagpuan niya ang balon. Bumigat ang hangin. Isang kilabot ang dumaloy sa kanyang gulugod. Sumilip siya sa kailaliman nito. Madilim na titig ang bumati sa kanya. Isang nakakabagabag na katahimikan ang bumalot sa hangin. Nababasag lamang ng tibok ng kanyang puso. May mga makamasid sa kanya. Ramdam niya. Si Lara biglang natakot pababa. Hindi siya lumingon. Ngunit ang balon alam niya ay nakita siya. Nang gabing iyon, binangungot si Lara. Sinundan siya ng mga bulong. May mga boses na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa mga anino. Napuno ng mga imahe ng balon ang kanyang mga panaginip. Ang kadiliman nito ay pumasok sa kanyang mga iniisip, nilalason ang kanyang pagtulog. Nagising siya ng hingal, nagpatuloy ang mga bulong. Tila nagmumula ang mga ito sa lahat ng dako at wala kahit saan. Takot, malamig at matalim ang tumusok sa kanyang puso. Ang sumpa ng balon ay sumunod sa kanya pauwi. Hindi na lamang isang saksi si Lara. Siya na ngayon ay kalahok sa masamang laro nito. Kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa San Rafael. Hindi na umaawit ang mga ibon. Tumigil sa pagtawa ang mga bata. Kahit ang hangin ay tila pinipigilan ang paghinga. Ang mga taga-baryo, bakas ang takot sa kanilang mga mukha ay nanatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ito ang araw ng katahimikan. Isang araw kung kailan pinakamalakas ang espiritu sa balon. Isang araw ng pangamba at paghihintay. Sa araw na ito, naniniwala ang mga taga-baryo Twetsting Balon. Tinipon ni Aling Fidela, ang pinakamatanda sa baryo, ang mga bata sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata, puno ng sinaunang karunungan, ay may bahid ng takot. Ikinuwento niya ang kasaysayan ng balon. Tungkol sa isang makapangyarihang mangkukulam na nilamon ng inggit at galit na siyang sumumpa sa baryo. Ang mangkukulam aniya ay pinagtaksilan ng mga taga-baryo. Iniwan upang mamatay sa ilalim ng balon. Ang kanyang huling hininga ay isang sumpa sa San Rafael. Ang kanyang galit, nakakulong sa loob ng balon ay mananatiling mumultuhin ang baryo. Lumipas ang mga araw, naging linggo. Si Lara na dating masigla at puno ng buhay ay namutla at naging tahimik. Ayaw na niyang magsalita. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kamusmusan, ngayon ay sumasalamin sa kadiliman ng balon. Nagpatuloy ang mga bulong, ngunit ngayon sa kanya na lamang ito nagsasalita. Sinasabi nila sa kanya ang mga sikreto. Pinangakuan siya ng kapangyarihan. Si Lara, nawawala at natatakot, ay muling nahila sa balon. Tinawag siya ng kadiliman nito, nangangako ng kapanatagan. Ikapitong bahagi, ang pagbabalik ng mga espiritu. Dumating sa baryo si Mang Isko, isang malayong kamag-anak na kilala sa kanyang kaalaman sa mga sinaunang ritual. Nakita niya ang takot sa mga mata ng mga taga-baryo. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang espiritu sa balon na pagtanto niya ay nagising na. Ipinatawag siya ng mga pagsusumamo ng mga taga-baryo. Hinila ng desperadong pag-asa na mababasag niya ang sumpa. Ngunit alam niya ang katotohanan. Masyadong matagal nang nagnanaknak ang galit ng mangkukulam. Ito ay naging isang masamang puwersa, uhaw sa paghihiganti. Ikawalong bahagi, ang nabigong ritual. Sa ilalim ng nakakatakot na liwanag ng kabilugan ng buwan, naghanda si Mang Isko para sa ritual. Pinanood ng mga taga-baryo,
halo ang pag-asa at kawalan ng papag-asa sa kanilang mga mukha. Nagsindi ng insenso, pinuno ang hangin ng matapang na amoy. Umugong ang mga sinaunang bulong sa gabi. Ngunit masyadong malakas ang espiritu, lumaban ito. Pumutok ang hangin sa enerhiya. Lumindol ang lupa. Natumba si Mang Isko, bakas ang sakit sa kanyang mukha. Nabigo ang ritual, hindi mapapaamo ang espiritu. Ikasyam na bahagi isang kailangang sakripisyo. Kinain ng desperasyon si Mang Isko. Isa na lamang ang natitirang opsyon, isang desperadong sugal. Naghahangad ng kaluluwa ang espiritu, isang buhay para sa isang buhay. Napadako ang kanyang tingin kay Lara. Nakatayo siya sa gilid ng bilog, nakatitig sa balon. Tinawag siya ng espiritu, pinangakuan siya ng kapangyarihan. Siya ang daluyan nito, ang susi sa kalayaan nito. Alam ni Mang Isko kung ano ang kailangan niyang gawin. Ialay niya sa espiritu hinahangad nito. Isasakripisyo niya si Lara upang ligtas ang baryo. Ikasampung bahagi ang walang katapusang sumpa. Natakot ang mga taga-baryo habang pinatuod nila si Mang Isko na itinulak si Lara sa balon. Nilamon ng kadiliman ng kanyang mga sigaw. Bumigat ang hangin pagkatapos ay tumigil. Tumigil ang paglindol. Nanahimik ang espiritu. Ang mga taga-baryo, ang kanilang kalungkutan at pagkakasala isang mabigat na pasaning. Tinakpan nila ang balon. Pinuhusan nila ito ng semento, umaasang makukulong ang kasamaan sa loob. Ngunit ang katahimikan sa hangin ay isang kasinungalingan. Ang sumpa, alam nila, ay malayo pa sa pagtatapos. Nabubuhay pa ito, nakabaon sa ilalim ng lupa, naghihintay sa araw na muli itong babangon.